Yo, what's up sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at saka sa lahat po ng mga nasa Pilipinas. Ako po si Mr. Rio. Ang video na to ay para sa lahat ng mga anti-Duterte na kontra ng kontra sa ginagawa ng mahal nating presidente at para sa mga yellow garbage sa gobyerno. Ito ho ang datos na bihirang ibalita ng mga bias na media sa Pilipinas at malamang hindi binabalita ng mga international media. Ito ho ang datos. From July 1 to September 15, 2016, the total drug user arrested na hindi nanlaban sa otoridad ay 6,256. And the total drug pusher arrested na hindi rin nanlaban kaya buhay sila ay 10,635. And the total drug pusher and drug users voluntarily surrendered are 712,848. And then the total drug suspect killed by the bypass operation of the police because they refused to surrender are 1,105. And then 2,035 is the total number of victims of unidentified suspects or extrajudicial killings. Sa lahat ng mga anti-Duterte na mga yellow tart zombies na mga media fanatics na sinasabi na panay-patayan sa Pilipinas, ito ho ulit ang datos. Pakigamit ho ang utak at common sense kung meron kayo. Wala man lang kayong pakialam sa mga pwede pang mabiktima ng mga drug suspects na to. Ito ho imagine, na kada isang drug suspect ay may nabibiktimang 2 katao na lang kamo sa loob ng isang buwan. Conservative numbers pa yon. I-total natin lahat ng mga naaresto, mga kusang sumuko, mga napatay sa mga bypass operation at yung mga sinasabi nilang mga nabiktima ng extrajudicial killings. So it's a total of 732,879. Bawasan na lang kamo natin ng 79 kasi di naman daw lahat ng mga nabibiktima ng mga extrajudicial killings ay mga drug suspects talaga. So sige, minus 79. So 732,800 na lang. So kung 2 ang nabibiktima ng kada isang drug suspect sa loob ng isang buwan, meron na ho agad naliligtas ang ating presidente at ang ating mga kapulisan na 1,465,600 na mga inosenteng tao sa loob pa lang ng isang buwan. I-multiply pa natin into 2.5 months from July 1 hanggang September 15. So meron na ho agad naligtas na 3,664,000 na mga inosenteng tao ang presidente at ang ating mga kapulisan sa loob pa lang ng 2.5 months. Gets nyo? Sa totoo lang, in 2.5 months sa pwesto ni President Duterte, wala na siyang dapat pang patunayan sa lahat ng mga duda sa leadership niya. And take note, war on drugs pa lang yan. Hindi pa ho kasama dyan yung ibang mga nagawa niya. Sa lahat ng mga naging presidente ng Pilipinas o kahit siguro sa buong mundo, siya pa lang ho ang nakagawa niyan dahil ho yan sa leadership ng ating mahal na presidente. Ewan ko lang kung may nakagawa na yan Baka lang naman. I-google nyo na lang. At ito pa, as of September 5, 2016, bumaba po ng 49% ang crime rate sa Pilipinas. Nagawa na ba yan ng mga yellow garbage na sinusuportahan ng mga yellow tart zombies? Not even close. At alam nyo ba na ang 2.5 months ni President Duterte ay katumbas ng 30 years ng lahat ng mga naging presidente ng Pilipinas? From Cory Aquino hanggang sa huling araw ni Noynoy Aquino sa pwesto, wala pang nakagawa ng nagawa ng presidente ko. At naalala ko nung nangangampanya pa lang si President Duterte, pinangakuan niya tayo na within 3 to 6 months, masusolusyonan niya ang problema natin sa drugs, crime, and corruption. At pinaliwanag ko rin yun sa inyo sa kauna-unahang video ko na posible nga nilang magawa ito. Well, kayang-kaya naman talaga ng Duterte administration na ma-achieve ang 3 to 6 months na yun kung wala ang mga yellow garbage sa gobyerno. Ang problema kasi, puro sila kontra at ginagambala nila ang ginagawa ng Pangulo. Gaya ng mga Senate hearing about extrajudicial killings na walang kakwenta-kwentang hearing. Isa yun sa mga paraan nila para gambalain ng presidente, para mabigo ang Duterte administration na matupad ang pinangako nilang 3 to 6 months. Well, salamat pa rin sa katangahan ng yellow garbage sa gobyerno. Dahil isa yun sa mga magiging excuse para humingi ang presidente ng another 6 months extension to resolve these problems. At hindi rin talaga ini-expect ni President Duterte na ganun pala talaga kalala ang problema ng bansa sa droga. Parang ganito lang yan. Sasaba ka ng digmaan na akala mo 6,000 na katao lang ang kalaban mo. So nangako ka na within 6 days, matatapos mo ang digmaan. Pero nung pumunta ka sa battlefield, 12,000 na katao pala ang makakalaban mo. So humingi ka ng another 6 days extension para tapusin ang digmaan to. Ganun lang yun. Common sense lang. Diba? At nakita naman natin na ginagawa talaga ng paraan ng Duterte administration na maresolba ang mga problema na to. So kahit di man totally maresolba ang 3 problema na to within 3 to 6 months, okay lang ho sa amin yun. At least, may ginagawa sila.
At kung sasabihin ng mga yellow tard zombies at mga yellow garbage na walang isang salita ang presidente namin, na pag di niya natupad ang mga pinangako niya na 3 to 6 months ay magre-resign siya, okay lang ho sa amin na mag-resign ng presidente namin sa isang kondisyon. Magpasagasa muna si Panot sa LRT kasama ng buong hukbo ng yellow garbage. At pakisama na rin lahat ng mga bobong taga-suporta nyo. At pag nagawa nyo yun, isasuggest namin sa presidente namin na mag-resign siya. Okay ho ba yun? Pero kung di ito gagawin ni Panot, mas nakakahiya siya at mas wala siyang isang salita. So shut up na lang sa lahat ng mga humihirit na walang isang salita ang presidente namin dahil mas walang isang salita ang bugok na sinusuportahan nyo. Itong mga taga-Maynila, mga ulol, tingnan mo yung line-up ng heroes. May nakita kay Bisaya? Kaya nga ako, sabi ko, you blast me away to kingdom come, good. At least may hero na kayong mga Bisaya dito sa nakalinya. Rizal Day, wala eskwela. Bonifacio Day, wala eskwela. O Duterte Day, wala eskwela. The future generation will thank me even for the day of respect from school. O, di ba? At saka ganito, nagtataka talaga ako. Walang hero ang Bisaya. What do you mean to say na nung dumating itong mga putang in Espanyol, wala talaga lumaban sa amin doon? Oo. Takot kami? Alam mo, ang kaisa-isang tao who fought the first intruders of our country, si Lapu-Lapu. He even killed Magellan. Anong ginawa ng itong komisyon ito ng anong ginawa nila kay Lapu-Lapu? Ginawang isda ang puta. Is that fair? Tama equality among the Filipinos. Is that fair? Ang national hero mo is Cabeche, Penerito, Paksiw. Kinakain mo sila Lapu-Lapu. And he did the greatest thing for all of us. He killed the first imperial inutil. Dari ko, kaya ako, Presidente, kunting mga hero-hero dyan, daguhoy. Ano, sa Mindanao, pag mag-ano kayo, ano yan? Sir, daguhoy. Mga polis, mga polis. Kisinan, sir, daguhoy yan. Alam mo anong daguhoy doon sa Visayas, Mindanao? Kudaper. Sabi nga, yung ano nangyari doon? Sir, daguhoy. You have desecrated the memory of the man who did much for our country. Kaya sabi ko, kayo mga police, stop it. Daguhoy kayo dyan, bitayin ko kayo. If I can lead this nation to, hindi naman greatness, but I would like to promise you a comfortable life under me. Comfortable. Kain, at saka wala masyadong krimen, at yung droga, I will suppress it to the barest minimum. Wari lang. But what I can assure this nation, the Republic of the Philippines, is that yung pag-ibig, that would not be a concern for me. I will deliver to you ano ang dapat sa tao. I will make sure that there is no corruption, and I will make sure that we can correct. Just give me time. I do not want to blurt out things which I cannot do, but you just watch me. Tingnan lang nga po. I am not asking you for years. That ain't good enough. I'm not asking you for months. I will start right there when I assume the office. Weeks lang. I will go after for the corrupt lahat. I
Somebody has to answer for all of these things that's happening to the country. Maraming salamat po. And may God bless our country, the Philippines. And may God bless the Filipino people.